Alright mga friend, happy, blessed Easter, and blessed Resurrection Sunday sa ating lahat. So ayan, naka-yellow po ako ngayon. Sabihin nyo na naman na ako'y sumusunod sa makamundong gawain. Nasa inyo na yan mga friend. Alright? Maraming mga taong nagse-celebrate ngayon dahil Easter. Maraming mga tao sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang dako ng daigdig. Sine-celebrate nila, kino-commemorate nila ang muling pagkabuhay ni Jesus sa maraming paraan, sa maraming mga bagay, sa maraming paraan. Nakafocus ang iba sa itlog, kung ano-ano man. Pero sa ating mga Kristiyano, huwag nating i-demonize ang Easter celebration. Huwag nating i-demonize ang ginagawa ng mga tao na pag-celebrate nila ng Easter o ng resurrection ni Jesus. Kahit sa ibang paraan, huwag natin yung i-demonize. So, ang gawin po natin bilang mga Kristiyano is ituro yung talagang mensahe o talagang turo o talagang ibig sabihin ng Resurrection Sunday, ang muling pagkabuhay ni Jesus. So ngayon mga kaibigan, mga friend, ay nais ko lang po magbigay ng aking pong insights, reflection about resurrection from the dead of our Lord Jesus Christ. So ito po ay napakahalagang mensahe, napakahalagang turo o mensahe para sa ating mga sumusunod kay Jesus, para sa ating mga Kristiyano na nagsasabing followers ni Jesus. So kailangan po nating maunawaan, maintindihan ang ibig sabihin ng muling pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay. Ang tanong ay, ang muling pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay, ano ang mensahe o ibig sabihin para sa iyo? Alright? So, kayo na po ang sasagot niyan. At ako po ay magbabagi dito mula sa 1 Corinthians chapter 15 verse 17. It says here, Paul writes that if there's no resurrection from the dead, we are still dead to our sins. Jesus is the spotless Lamb of God who has the power to remove our sin. His work on the cross was incomplete until He rose from the dead. So malinaw, His work on the cross was incomplete until He rose from the dead. So ibig sabihin, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay validation, authentication, verification ng lahat ng mga sinabi, itinuro, ginawa, at iniutos ni Jesus sa lahat ng mga sumusunod o sa lahat ng mga nagsasabing Kristiyano, sa lahat ng mga nagsasabing believers ni Jesus Christ. Kailangan kay Jesus po tayo manalamin, kay Jesus tayo tumingin, kay Jesus tayo sumunod. Hindi ko sinasabing huwag nating sundan o pakinggan yung ibang mga guro, ibang mga pastors, ibang mga preachers. Pakinggan natin sila, ngunit salain natin lahat ng mga katuruan, lahat ng kanilang mga teachings sa teachings and application ng Panginoon Jesucristo. Dahil walang sinumang makapagbabago, walang sinumang makapagdaragdag, walang sinumang makapagbabawas sa lahat ng itinuro ng Panginoon Jesucristo. Dahil sabi nga niya, it is finished. Lahat ay tapos na. Ginawa na niyang lahat. Wala na tayong ibang gawin, kundi sundin at tuparin ang kanyang mga sinabi at ang kanyang mga iniutos. So, isa lang naman po ang utos ng Panginoon Jesucristo. Love one another.
Ang pagpapakilala ng Panginoong Kristo sa Ama ay yun ang tunay na karakter ng Amang nasa langit. Hindi katulad ng pagpapakilala ng mga naunang guro, ng mga naunang propeta, ng mga naunang mga patriarch, na ang Diyos ay magagalitin, ang Diyos ay babagsik, ang Diyos ay masungit, ang Diyos ay strikto, kundi ang Diyos ay ayon sa itinuro at ipinakilala ng Panginoong Hesukristo. Ang Ama ay maibigin, ang Ama ay maunawain, ang Ama ay hindi siya masungit. So ngayon mga kaibigan, Jesus raised from the dead to declare, to validate, to authenticate, to verify everything that He has said, everything that He did, and everything that He taught to us. So wala na tayong ibang gawin kundi sa Kanya tayo manalamin. Alright?